Wala siyang pakialam sa babaeng ito. Isa lang siyang isang surrogate. Ngunit ang imahe ng pagtawa nito, ang pamumula ng kanyang pisngi, ay hindi maalis sa kanyang isipan. "Excuse me," sabi ni Yul, ang boses ay mas malamig kaysa sa aircon ng opisina. "Chef Antonio, I believe you have other duties to attend to and Miss Paredes, please finish setting up. Iba guests will be here any minute." Nagulat si Chef Antonio sa biglang pag-epal ni Yul. Pati si Astrid ay natigilan. Mabilis na nagpaalam ang chef. Naiwan silang dalawa ni Yul sa conference room. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Is a neutral playroom. Samantala, sa kabilang bahagi ng De Los Reyes Tower, sa isang makulay at maluwag na playroom na puno ng mga laruan, naglalaro si Asher. Tahimik mag-isa gaya ng dati. Kasama niya ang kanyang yaya at isang security guard. Biglang, may pumasok na grupo ng mga empleyado, kasama ang kanilang mga anak. Isa sa mga programa ng kumpanya, ang Bring Your Kids to Work Day. Kabilang sa mga batang iyon si Asha, kasama si Aling Chona, na naimbitahan ng isa sa mga staff na regular nilang customer ng kakanin. Nang magtama ang mga mata ni na Asher at Asha, tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Walang salita, ngunit parang nagkakaintindihan sila. Lumapit si Asha kay Asher, na nooy abala sa pagbuo ng isang mataas na tower gamit ang mga building blocks. "Hello," bati ni Asha, ang ngiti ay kasing sigla ng kanyang bestidang kulay rosas. "Ako si Asha." "Anong pangalan mo?" Tumingala si Asher. "Asher," sagot niya, ang boses ay mahina, ngunit hindi mailap. "Gusto mo maglaro ng patintero?" tanong ni Asha. Hindi alam ni Asher kung ano ang patintero, ngunit sa paraan ng pag-anyaya ni Asha, hindi siya makatanggi. Tumango siya. At nagsimula silang maglaro. Habulan, tawanan. Para silang matagal nang magkakilala. Ang ibang mga bata ay napapatingin na lang sa kanilang dalawa, sa kakaibang koneksyon na tila hindi nila maintindihan. Si Aling Chona, habang nakangiting pinapanood ang apo, ay hindi maiwasang mapansin ang laso sa pulso ni Asher, ang azul na ribbon. Katulad ng rosas na ribbon na suot ni Asha. Ang puso niya ay kumirot. Sa isang iglap, habang naghahabulan, natanggal ang ribbon bracelet ni Asha. Gumulong ito sa sahig. Mabilis itong dinampot ni Asher. Inabot niya ito kay Asha. "Sa'yo to." "Salamat," sabi ni Asha, umiti. Itinali niya ulit ang ribbon sa kanyang pulso. Napansin ni Asher ang ribbon sa sarili niyang pulso. "Parehas tayo," sabi niya, itinuro ang azul na laso. Ngumiti si Asha. "Nga. Ang galing." Ulysses. Sa security room, minomonitor ni Yul ang mga key footage ng buong gusali. Napako ang kanyang tingin sa isang monitor, ang playroom. Nakita niya si Asher, ang kanyang anak na laging seryoso at tahimik, na ngayon ay nakikipaglaro, tumatawa, kasama ang isang batang babae. Ang batang babaeng kamukha niya. Si Asha. CCTV's monitor zooms in on Asher handing the pink ribbon bracelet to Asha. Then it zooms in on Asher's blue ribbon. Biglang, parang may bombang sumabog sa isip ni Yul. Ang mga ribbon. Ang kulay. Ang pagkakahawig. Ang mga alaala. Ang iyak ng dalawang sanggol sa delivery room. Ang sinabi ng nurse, babae ang panganay, lalaki ang bunso. Ang pagtanggi ng kanyang ina na pag-usapan ang detalye ng panganganak. Ang biglaang pag-alis ng key surrogate pagkatapos ng isang araw lang. "What the?" Napamura si Yul, napatayo mula sa kanyang upuan. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, at ang larawang nabubuo ay nakakagulat, nakakagalit. Kinuha niya ang intercom. "Marco, pumunta ka dito." Ngayon din. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong gulat at galit. Hindi. Hindi maaari. Niloko ba siya ng sarili niyang ina? Ang babaeng iyon, si Astrid Paredes, hindi lang siya isang surrogate. Siya ang ina. Ang ina ng kanyang dalawang anak. Ang selos na naramdaman niya kanina kay Chef Antonio ay biglang nawala ng saysay, napalitan ng mas matinding emosyon. Pagkalito. Pagtataka. At isang umuusbong na galit na hindi niya alam kung kanino dapat ibunton. Napatingin siya muli sa monitor. Si Asher at si Asha, magkatabi, nagtatawanan.
Kambal. Ang kanyang kambal. Sound of door slamming open. Marco enters, looking concerned. Sir. Ang babaeng yon si Astrid Paredes, buntisin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa panganganak niya 5 taon na ang nakakaraan. Bawat detalye, Marco. Bawat detalye. Ang mga mata ni Yul ay nag-aapoy. Ang mundo niya ay biglang gumuho at muling nabuo sa isang panibagong, mas komplikadong ayos. Ulysses. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para kay Ulysses. Bawat oras na lumilipas ay tila isang dagok, bawat bagong impormasyong nakakalap ni Marco ay isang patalim na sumusugat sa kanyang pagkatao. Ang mga dokumento mula sa Isla de Clara Medical Center na nakuha ni Marco sa pamamagitan ng paraang De Los Reyes, legal man o hindi, ay malinaw pa sa sikat ng araw. 2 sanggol ang isinilang ni Astrid Paredes noong gabing iyon. Isang lalaki, isang babae. Kambal. Ang kontrata ng surrogacy, maingat na inihanda ng mga abogado ng kanyang ina, ay nagsasaad lamang ng isang tagapagmana. Ang perang ibinayad kay Astrid, ang key final settlement, ay kakarampot kumpara sa yaman ng kanilang pamilya, ngunit sapat na para bilhin ang katahimikan ng isang desperadong babae. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang ang buong proseso. Ang bawat kasinungalingan ay binuo at pinlano ng sarili niyang ina, si Doña Ursula Valderrama. Ngayon, hawak niya ang kopya ng birth certificate ni Asha Paredes. Ina, Astrid Paredes. Ama, unknown. Ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Ang dugo ng De Los Reyes ay nananalaytay sa mga ugat ng batang iyon, tulad ng kay Asher. Ang galit ay isang mabangis na apoy na sumusunog sa kanyang dibdib, tinutupok ang anumang natitirang paggalang o pagmamahal para sa kanyang ina. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan mula mismo sa bibig nito. Ang library ng mansyon ng mga Valderrama ay naging saksi sa maraming kasunduan at komprontasyon sa loob ng mga dekada. Ngunit marahil, wala pang kasintindi ng magaganap ngayon. Nakaupo si Doña Ursula sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan, nagbabasa ng isang lumang libro, ang kanyang monocle ay nakasabit sa gilid ng kanyang mga mata. Kalmado ang anyo nito, tila walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa kalooban ng kanyang anak. Kailangan nating mag-usap, ina, sabi ni Yul, ang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit ang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan ay mahigpit na nakakuyom. Inilapag niya ang isang folder na puno ng mga dokumento sa ibabaw ng mamahaling lamisang kahoy sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw sa katahimikan ng silid. Sound of folder thudding on the table. Tinaas ni Doña Ursula ang kanyang tingin mula sa libro, ang mga mata ay naniningkit. Tungkol saan, Ulysses? Mukhang seryoso ka. Tungkol dito. Kinuha ni Yul ang birth certificate ni Asha at inilapag sa harap ng ina. Kilala mo ba kung sino ang batang ito? Tiningnan ni Doña Ursula ang papel, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang ordinaryong bata, marahil. Ano ang kinalaman ko dyan? Huwag na tayong maglokohan, ina, sigaw ni Yul, hindi na napigilan ang galit. Alam kong alam mo. Siya si Asha. Ang anak ni Astrid Paredes. Ang kakambal ni Asher. Ang anak ko. Flashback montage. Quick cuts. The section operating room. 2 babies. Doña Ursula handing thick envelope. Chick. To shadowy figure of Astrid. The helicopter taking off. Astrid's blurred face in tears. Ang mga imaheng ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Yul. Bawat isa ay nagpapatindi sa kanyang galit. Ulysses, hinay-hinay ka lang sa iyong pananalita, sabi ni Doña Ursula. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bahid ng babala. Ang surrogacy agreement ay malinaw. Isang tagapagmana ang kailangan ng pamilya. Si Asher yon. Isang tagapagmana na inagaw ninyo sa kanyang ina. Isang pamilya na sinira ninyo dahil sa pansarili ninyong kagustuhan, sumbat ni Yul. 5 taon, ina. 5 taon ninyong itinago sa akin ang katotohanan. 5 taon kong pinaniwalaan na isa lang ang anak ko. Bakit? Ano ang dahilan ninyo? Tumayo si Doña Ursula, ang kanyang postura ay nanatiling matatag, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Dahil kailangan natin ng katiyakan, Ulysses. Isang malusog na tagapagmana.
Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Ang babaeng iyon si Astrid, hindi siya kabilang sa ating mundo. Mahirap lang siya. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya sa isang De Los Reyes? At sino kayo para magdesisyon noon? Halos pasigaw na tanong ni Yul, ang mga ugat sa kanyang liig ay nagsisilitawan. Karapatan kong malaman. Karapatan kong maging ama sa pareho kong anak. Ang sakit ng pagkakatuklas ay humahalo sa galit, lumilikha ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Si Astrid, surrogate lang siya sa kontrata. Pero ang totoo, ginamit ninyo siya. Ginamit ninyo ang kanyang katawan, ang kanyang pagkababae, para lang makuha ang gusto ninyo. Gusto ko lang ng pinakamabuti para sa pamilyang ito, giit ni Doña Ursula, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ang pinakamabuti. O ang pinakamabuti para sa pangalan ninyo. Para sa reputasyon ninyo. Hinablot ni Yul ang folder. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ko noong malaman ko ito? Para akong pinagtaksilan ng sarili kong ina. Sa tindi ng galit, isang desisyon ang biglang nabuo sa isip ni Yul. Isang desisyong padalos-dalos, puno ng emosyon. Kukunin ko si Asha, deklara niya, ang mga mata ay nagliliyab. Kukunin ko ang anak ko. Hindi na siya maghihirap pa. Hindi na siya mabubuhay sa kasinungalingan. Hindi mo gagawin yan, Ulysses, sigaw ni Doña Ursula, ang mukha ay namumula na. May kasunduan. May legal na dokumento. Wala akong pakialam sa mga dokumento ninyo. Naglakad si Yul papunta sa pinto. Pupuntahan ko sila ngayon din. Hinabol siya ni Doña Ursula, sinubukang pigilan. Ulysses, mag-isip ka. Sisirain mo ang lahat. Pero huli na ang lahat. Nakalabas na si Yul ng library, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Iniwan niyang nakatayo roon si Doña Ursula, nanginginig, ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sakay ng kanyang kotse, tinawagan ni Yul si Marco. Alamin mo kung nasaan si Astrid Paredes at ang anak niyang si Asha. Puntahan natin sila. Mabilis na natunto ni Marco ang bahay ni na Astrid sa San Rafael. Isang maliit, payak na bahay, malayong-malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Los Reyes. Nang makarating sila, si Astrid mismo ang nagbukas ng pinto. Gulat na gulat nang makita si Ulysses De Los Reyes na nakatayo sa kanyang harapan, kasama ang dalawang bodyguard. Anong ginagawa ninyo dito, sir? Tanong ni Astrid. Ang boses ay nanginginig, ang kaba ay halatang halata. Nandito ako para kunin ang anak ko, diretsong sabi ni Yul, walang paligoy-ligoy. Namutla si Astrid. Anong ibig ninyong sabihin? Si Asha. Anak ko siya. At isasama ko siya, mariing sabi ni Yul, sinubukang pumasok, ngunit hinarangan siya ni Astrid. Hindi. Hindi ninyo siya makukuha, sigaw ni Astrid, ang takot ay napalitan ng tapang ng isang ina. Wala kayong karapatan. May karapatan ako. Ako ang ama niya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Asha mula sa loob ng bahay, naakit ng ingay. Nanay! Sino po sila? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Nang makita ni Yul si Asha, ang batang kamukhang-kamukha ni Asher, ang kanyang determinasyon ay lalo pang tumibay. Lumuhod si Yul para magpantay sila ng bata. Asha, ako ang papa mo. Halika, sumama ka sa akin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na tanggapin ito, umatras si Asha, nagtago sa likod ni Astrid. Ayoko po. Kuya, wag, sigaw ng bata, ang tinig ay puno ng takot, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang salitang ti kuya ay tumama kay Yul. Hindi siya si kuya. Siya si papa. Pero ang takot sa mga mata ng bata. Heart-wrenching kirsay of child, kuya, wag. Natigilan si Yul. Ang galit na kanina pa nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang umiiyak na bata. Ang takot sa mga mata nito. Hindi niya kayang saktan ito. Hindi niya kayang maging dahilan ng mga luha nito. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang humarurot papasok sa kanilang eskinita. Bumaba mula rito si Doña Ursula, hingal na hingal, ang mukha ay putlang-putla. Ulysses! Itigil mo to, sigaw niya, lumapit sa kanila. Ina, ano na naman to? Inis na tanong ni Yul, ngunit napansin niya ang kakaibang anyo ng kanyang ina.
Ang mga mata ni Astrid. Hirap na sabi ni Doña Ursula na pahawak sa kanyang dibdib. Ang kornea na ginamit sa operasyon niya sa akin galing iyon. Gulat. Iyon ang tanging mababasa sa mukha ni Yul. Pati si Astrid ay natigilan, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Bago ako pumunta rito inatake ako sa puso. Patuloy ni Doña Ursula, ang boses ay pahina ng pahina. Pero bago ako mawalan ng malay gusto kong malaman mo, Ulysses, na ginawa ko iyon para sa iyo. Para sa pamilya. Patawarin mo ako, anak ti. At biglang bumagsak si Doña Ursula sa lupa. Slow fall of Doña Ursula's monocle, clattering on the ground. Ina, sigaw ni Yul, agad na lumapit. Nagsigawan ang mga tao. Si Marco ay mabilis na tumawag ng ambulansya. Ang mundo ni Ulysses ay gumuho. Ang galit, ang gulat, ang sakit, lahat ay naghalo-halo, bumibigat sa kanyang dibdib, tila sasabog anumang oras. Ang ina niya, na kanyang kinamuhian ilang sandali lang ang nakalipas, ay ngayon nakahandusay sa kanyang harapan. Ang katotohanan tungkol sa mga mata ni Astrid. Ang katotohanan tungkol sa kanyang kambal na anak. Ang bigat ng pagkakasala ay parang malaking bato na dumagan sa kanya. Dinala si Doña Ursula sa pinakamalapit na ospital. Sa labas ng AC, nakasandal si Yul sa pader, ang mga kamao ay dugo ang nakasuntok dito. Sound of knuckles hitting a wall, muffled sobs. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, kung ano ang mararamdaman. Maya-maya, dumating si Astrid, bit-bit ang dalawang bata, si Asha, na umiiyak pa rin, at si Asher, na sinundo niya mula sa eskwelahan matapos marinig ang balita tungkol kay Doña Ursula. Tahimik silang nagkatinginan, si Yul at si Astrid, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga nabunyag na lihim. Isang mahabang, tahimik na titigan. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat, ng sakit, ng galit, ng pagkalito, at marahil ng isang munting sinag ng pag-unawa. Ang pagsabog ng katotohanan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang lahat. At ngayon, kailangan nilang harapin ang mga consequence nito, sama-sama man o magkakahiwalay. Ang lamig ng hangin sa lumang kapilya ng Isla de Clara ay tumatagos hanggang sa buto, kasing lamig ng marmol na kabaong ni Doña Ursula Valderrama. Ilang araw na ang nakalipas mula nang ito'y bawian ng buhay, ngunit ang bigat ng mga pangyayari ay sariwa pa rin sa alaala ng lahat, lalo na kay Ulysses at Astrid. Naroon sila ngayon, sa huling araw ng burol, kasama ang ilang piling kaibigan at kamag-anak ng pamilya Valderrama. Ang kambal, si Asher at Asha, ay tahimik na nakaupo sa pagitan nilang dalawa, ang mga maliliit na kamay ay magkahawak, tila nagbibigayan ng lakas sa gitna ng kalungkutan. Sound of rain pattering softly against the stained glass windows of the chapel, distant mournful organ music. Ang pari, isang matandang Agustinong malapit sa pamilya Valderrama, ay nagsimula na sa kanyang euluhiya. Pagkatapos ng ilang salita tungkol sa buhay at mga nagawa ni Doña Ursula, huminto ito sandali, tila may mahalagang sasabihin. Bago matapos ang seremonyang ito, panimula ng pari, ang boses ay mahinahon ngunit malinaw, may isang huling habilin si Doña Ursula na nais kong ibahagi sa inyong lahat, isang lihim na matagal niyang itinago. Ngunit nais niyang malaman natin ngayon bilang bahagi ng kanyang pamamaalam. Tumingin ang pari kay Astrid. Alam nating lahat ang milagro ng muling pagkakaroon ng paningin ni Astrid Paredes. Ang hindi natin alam, ang kornea na nagbigay sa kanya ng bagong liwanag ay mula mismo kay Doña Ursula. Isang kolektibong bulungan ang umalinggaw sa kapilya. Si Astrid, na kanina pa nakayuko, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi niya inaasahan ito. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamalaking sakripisyo, ang babaeng nagkait sa kanya ng isang anak, ay siya rin palang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Nang matapos ang misa, isa-isang lumapit ang mga tao sa kabaong para sa huling pamamaalam. Nang si Astrid na ang pagkakataon, lumuhod siya sa harap ng puntod. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, isang bagay na madalas pa rin niyang suotin, dahil sa matinding sikat ng araw o kapag gusto niyang itago ang kanyang emosyon. Ngayon, wala na siyang kailangang itago. Ang mga matang ito, na minsan nang nabulag sa kadiliman, ay ngayon nakakakita ng malinaw, salamat sa babaeng nasa kanyang harapan, kahit pa sa paraang hindi niya inaasahan. Salamat po, bulong ni Astrid, ang boses ay basag.
Salamat po sa liwanag na ito. Hindi ko po makakalimutan ang lahat. Hindi lang pasasalamat sa paningin, kundi isang komplikadong pasasalamat na may kasamang sakit at pagpapatawad. Si Ulysses, na nakatayo sa di-kalayuan, ay tahimik na pinagmamasdan si Astrid. Ang bigat ng pagkakasala ay lalo pang lumalim sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina, sa kabila ng lahat ng kasalanan nito, ay gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Isang bagay na nag-ugnay sa kanila ni Astrid sa paraang mas malalim pa kaysa sa pagkakaroon nila ng mga anak. Ang libing ay ginanap sa pribadong sementeryo ng mga Valderrama sa Isla de Clara, sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Habang ibinababa ang kabaong ni Doña Ursula sa huling hantungan nito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sound of heavy rain, thunder in the distance, nagkagulo ang mga tao, naghanap ng masisilungan. Si Ulysses, na may hawak na isang malaking itim na payong, ay agad na lumapit kay Astrid at sa kambal, isinukob sila. Ang payong ay sapat lamang para sa kanilang apat, kaya't napilitan silang magdikit-dikit. Isang G-force proximity na hindi nila inaasahan, ngunit tila itinakda ng panahon. Naramdaman ni Astrid ang init ng katawan ni Ulysses na malapit sa kanya. Ang amoy nito, isang mamahaling pabango na maihalong amoy ng ulan at kalungkutan, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi takot, hindi galit, kundi isang-isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Nang medyo humina na ang ulan at nagsisimula ng mag-alisan ang mga tao, naiwan silang apat sa harap ng puntod. Ang katahimikan ay binasag lamang ng patak ng ulan at ng mga hikbi ng kambal na ngayon ay niyayakap ni Astrid. Astrid, panimula ni Ulysses, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Alam kong walang salita ang sapat para punan ang lahat ng pagkukulang ko, ang lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo ni Asha. Tumingin siya sa puntod ng kanyang ina. Pati na rin ang mga kasalanan ng ina ko. Hindi umimik si Astrid, ngunit nakinig siya. Hindi ko na mababawi ang mga nakaraang taon, patuloy ni Ulysses, ang tingin ay bumalik kay Astrid. Hindi ko na maibabalik ang mga sandaling dapat sana'y magkakasama tayo bilang isang pamilya. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong itama ang lahat sa abot ng aking makakaya. May kinuha si Ulysses mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Simple lang ang disenyo, hindi magarbo, ngunit halatang luma at may sentimental na halaga. Isang heirloom, alam ni Astrid. Marahil pag-aari noon ni Doña Ursula. Hindi ito pera, Astrid, sabi ni Ulysses, ang mga mata ay nakikiusap. Hindi ito isang kasunduan para bilhin ka o ang mga anak natin. Ito ay isang alok. Isang alok ng apelyido ko para sa mga bata. Isang alok ng proteksyon, ng suporta, ng lahat ng karapatang dapat sana ay matagal na nilang tinatamasa. Tumingin siya sa kambal pagkatapos ay kay Astrid. At isang alok ng pagkakataon para sa akin. Isang pagkakataon na maging ama sa kanila. Isang pagkakataon na maging pamilya tayo. Natigilan si Astrid. Hindi niya inaasahan ito. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan, ang lalaking nagtangkang kunin ang kanyang anak, ay ngayon nag-aalok ng isang bagay na higit pa sa material na bagay. Isang pangako. Isang pag-asa. Tumingin siya sa mga anak niya. Si Asher, na ngayon ay nakatingin kay Ulysses nang may bahid ng pagkamausisa sa halip na takot. Si Asha, na nakayakap pa rin sa kanya, ngunit ang mga mata ay nakatutok sa singsing. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Napansin ni Ulysses na nanginginig si Astrid. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Astrid. Symbolic gesture of acceptance and protection. Ang simpleng galaw na iyon ay nagbigay ng kakaibang init kay Astrid, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Huminga ng malalim si Astrid. Ang mga mata niya, na ngayon ay kasing linaw ng kalangitan pagkatapos ng ulan, ay tumitig kay Ulysses. Kung tatanggapin ko to, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon, may isang kondisyon. Kahit ano, Astrid. Kahit ano, mabilis na sagot ni Ulysses. Mula ngayon, sabi ni Astrid, ang tingin ay hindi nagbabago, pantay tayong dalawa. Walang amo, walang alipin. Walang mayaman, walang mahirap. Dalawang magulang para sa dalawang anak. Magtutulungan tayo. Magdedesisyon tayo ng magkasama. Papalakihin natin sila ng may pagmamahal at respeto.
Ngumiti si Ulysses, isang ngiting pagod ngunit puno ng pag-asa. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Astrid. Pangako, sabi niya. Pantay tayong dalawa. Kinuha ni Astrid ang singsing mula sa kahon. Hindi niya ito isinuot agad. Tinitigan niya muna ito, ang simbolo ng isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong isinuot sa kanyang daliri. Sakto. Sa gitna ng dilim ng puntod, sa gitna ng ulan na naghugas ng mga lumang sakit, isang bagong liwanag ang nagsimulang sumilay. Ang paghingi ng tawad ay nagbukas ng daan para sa paghihilom. Ang pag-asa ay unti-unting umiinit, handang harapin ang anumang hamon na darating. Hawak kamay ang kambal, nagkatinginan sina Ulysses at Astrid. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, alam nila iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Camera focuses on the two ribbons, Azul and Rosas, on the children's wrists, then pans up to Ulysses and Astrid, faint rainbow appearing in the air as the clouds begin to part. 6 na buwan. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan mula nang mailibing si Doña Ursula at magsimula ang bagong yugto sa buhay ni Ulysses at Astrid. Ang dating mansyon ng mga De Los Reyes sa Maynila ay naging tahanan na rin ni Astrid at Asha. Ngunit mas madalas silang umuuwi sa San Rafael, kung saan mas payapa ang buhay at mas malapit sila sa mga taong nakasama ni Astrid sa hirap. Sa San Rafael din itinayo ang isang pangarap na matagal nang nakatago sa puso ni Astrid, isang pangarap na ngayon ay natupad sa tulong ni Ulysses, ang Key Valderrama Paredes Eye Center. Ang araw ng inaugurasyon ay isang masayang selebrasyon. Ang munting klinika, na matatagpuan malapit sa plaza ng San Rafael, ay napapalibutan ng mga makukulay na banderitas at mga lobo. Maraming tao ang dumalo, mga taga San Rafael, mga kaibigan, mga opisyal ng gobyerno, at syempre, ang pamilya. Sound of a lively local band playing, cheers from the crowd. Sa entablado, magkatabing nakatayo sina Ulysses at Astrid. Si Astrid, suot ang isang simpleng puting bestida, ay maihawak na mikropono, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Si Ulysses naman, sa kanyang barong Tagalog, ay may karga-kargang isang munting sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Si Ursaline, ang kanilang bunsong anak, ipinangalan bilang pag-alala sa yumaong Doña Ursula, isang pangalang sumisimbolo sa pagpapatawad at bagong simula. Sa tabi nila, sina Asher at Asha, na 6 na taong gulang na ngayon, ay parehong may hawak na malaking gunting, handa na para sa ribbon cutting ceremony. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Astrid, ang boses ay puno ng pasasalamat. Isang karangalan po para sa amin ang makasama kayo ngayon sa pagbubukas ng Valderrama Paredes Eye Center. Ang sentrong ito ay hindi lang isang gusali, kundi isang pangarap na natupad, isang pangarap na makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mata para sa ating mga kababayan dito sa San Rafael at sa mga karatigbayan, lalo na sa mga kapuspalad. Montage, quick shots of local residents, especially children and elderly, getting free eye checkups inside the newly opened clinic. Smiling faces, doctors attending to patients, call back to Astrid's past struggles and her desire to help others. Nagpatuloy si Astrid, noon po, nangarap lang ako na muling makakita. Ngayon, sa tulong ng maraming tao, lalo na ng aking asawa, tumingin siya kay Ulysses ng may pagmamahal, at ng pamilya Valderrama, hindi lang po ako ang nabigyan ng liwanag, kundi magkakaroon na rin ng pagkakataon ang iba na masilayan ang ganda ng mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumapit si Ulysses kay Astrid, at sa harap ng lahat, marahan niyang hinalikan ang noo nito. Cheers and TOSD from the crowd. Isang simpleng halik, ngunit puno ng pagmamahal, respeto, at pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Ang sentrong ito, dagdag ni Ulysses, ay isang testamento sa lakas ng pag-asa, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa kahalagahan ng pamilya. Naway maging simbolo ito ng liwanag na nagbibigkis sa ating lahat. Pagkatapos ng mga talumpati, sabay na ginupit ni Asher at Asha ang laso, hudyat ng opisyal na pagbubukas ng eye center. Ang kambal, na dati pinaghiwalay ng tadhana, ay ngayon magkasama, nagtutulungan, mga simbolo ng pagkakaisa. Ang kanilang mga dating ribbon na azul at rosas ay hindi na nila suot sa pulso. Sa halip, ang dalawang kulay na iyon ay pinagsama para bumuo ng logo ng foundation, dalawang magkapulupot na laso, isang bilog na sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig at pag-asa.
Nang gumabi na, isang engranding fireworks display ang nagliwanag sa kalangitan ng Isla de Clara, kung saan nagkaroon ng maliit na salu-salo para sa pamilya at malalapit na kaibigan. Nakatayo sina Ulysses at Astrid sa may dalampasigan, magkayakap, habang pinapanood ang makukulay na pagsabog sa itaas. Ang kambal ay masayang naglalaro sa buhanginan, habang si Aling Chona ay karga-karga si Ursaline, na ngayon ay gising na at tila namamangha rin sa mga ilaw. Sound of fireworks exploding, oohs and ahs from the children, gentle waves lapping the shore. Ang ganda, no, bulong ni Astrid, isinandal ang ulo sa balikat ni Ulysses. Parang panaginip lang ang lahat. Pero totoo to, mahal, sagot ni Ulysses, hinigpitan ang yakap kay Astrid. Totoong totoo. Ang salitang mahal ay natural nang lumalabas sa kanyang mga bibig, isang salitang dati hindi niya inakalang mabibigkas niya ng may buong katapatan. Tumingala si Astrid sa mga kumikislap na fireworks. Naalala niya ang dilim. Naalala niya ang takot. Naalala niya ang kontrata. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila mga malayong alaala na lamang, napalitan na ng liwanag at pagmamahal. Alam mo, sabi ni Astrid, ang mga mata ay nagningning, hindi lang dahil sa fireworks, kundi dahil sa mga luhang namumuo sa gilid nito, mga luha ng kaligayahan. Noong pumirma ako ng kontrata, ang tanging nasa isip ko ay ang liwanag na maibibigay nito sa mga mata ko. Tumingin siya kay Ulysses, ang mga mata nito ay sumasalamin sa liwanag ng fireworks. Pero ang liwanag na natanggap ko ay higit pa roon. Ano iyon? Tanong ni Ulysses, ang boses ay malambing. Ngumiti si Astrid. Ang liwanag ng isang pamilya. Ang liwanag ng pagmamahal mo. Ang liwanag ng mga anak natin. Huminga siya ng malalim. Ito ang liwanag na ipinangako mo na hindi ko inaasahang mas higit pa pala sa aking pinangarap. Hinalikan ni Ulysses si Astrid, isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pangako. Ang mga fireworks ay patuloy na sumasabog sa itaas, bawat isa ay tila isang pagdiriwang ng kanilang pag-ibigan, ng kanilang pamilya. Final frame, close-up shot of the Valderrama Paredes Eye Center's flagpole. The Azul Rosas ribbon logo of the foundation is gently waving in the night breeze. Below it, the simple tagline, liwanag na nagbibigkis. Ang kontrata na nagsimula sa takot at desperasyon ay nagtapos sa isang pamilyang binuo ng pag-ibig, pagpapatawad, at walang hanggang pag-asa. Ang liwanag na kanilang natagpuan ay hindi lamang para sa kanilang mga mata, kundi para sa kanilang mga puso, isang liwanag na magbibigkis sa kanila habang buhay. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Astrid at Ulysses, mula sa unang kabanata hanggang sa ating pagdating sa huling pahina ng kanilang paglalakbay. Ang bawat oras na inilaan ninyo para silipin ang kanilang buhay, ang bawat emosyong naramdaman ninyo kasabay nila ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat ng kontrata kapalit ng liwanag ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Sa bawat salitang aking itinitipa, sinikap kong bigyang buhay hindi lamang ang mga karakter, kundi pati na rin ang mga damdaming kanilang pinagdadaanan, ang takot, ang sakit, ang pag-asa, ang kilig, at higit sa lahat, ang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Nais kong isalarawan ang isang kwentong malapit sa puso, sumasalamin sa ilang aspeto ng ating kulturang Pilipino, ang kahalagahan ng pamilya, ang pagiging matatag sa harap ng kahirapan, ang kakayahang magpatawad, at ang paniniwala sa mga pangalawang pagkakataon. Sa pagbuo ko kina Astrid, Ulysses, Asha, Asher, at maging kay Doña Ursula, naramdaman ko ang kanilang mga pighati at tagumpay. Naging bahagi sila ng aking araw-araw, at ngayong natapos na ang kanilang kwento, may kaunting lungkot, ngunit higit na kasiyahan dahil naibahagi ko sila sa inyo. Kung may mga mensahe man akong nais iwan sa inyong mga puso, ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-asa ay laging nariyan. Gaano man kadilim ang ating pinagdaraanan, laging maisisilay na liwanag. Minsan, ang liwanag na ito ay nagmumula sa mga taong hindi natin inaasahan, o sa mga pangyayaring akala natin ay katapusan na. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang magpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan at magbibigay daan sa paghilom. Pangatlo, ang pag-ibig ay dumadating sa iba't ibang anyo at pagkakataon.
Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya, pamilyang maaaring hindi perpekto, ngunit tunay at nagmamahalan. Ang pag-ibig ay kayang baguhin ang isang tao, kayang ayusin ang mga nasira, at kayang bumuo ng mga pangarap. At panghuli, ang buhay ay puno ng mga kontrata, mga kasundo ang ating pinapasok, sadyaman o hindi. Ngunit ang pinakamahalagang kontrata ay ang kontrata natin sa ating sarili, na pipiliin nating lumaban, magmahal, at mabuhay ng may kabuluhan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, kung kayo ay napangiti, napaiyak, o napaisip man lang, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala. Nais ko rin pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Mag-iwan lamang po kayo ng inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay magsisilbing inspirasyon para sa akin. Muli, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga pahina ng mga susunod pang kwento. Nagmamahal,